A couple of observations sa buhay ni David at ni Solomon. Napansin ko, when they're going through tough times, kapag meron silang mga proyekto na pinapagawa ang Panginoon, the tendency for them is to rely on God more. They focus on God more. So they get things done. Natatapos nila yung trabaho nila with minimal errors. Pero kapag natapos na ang mga problema, kapag nagkaroon sila ng pagkakataon to rest from all their troubles, the tendency for them is to stray away big time. Dito sila nagkakasala ng seryoso. Itong si David, nung hindi na siya sumali sa gera, dun siya nagkasala with Bathsheba. Dito siya nag-commit ng adultery. Pagdating naman kay Solomon, nung natapos na yung kanyang temple building project, dito na siya nag-umpisang magkaroon ng maraming mga foreign, dayuhang mga asawa that cause him to worship other gods, no? So, my point is simple. Tayo as Christians, kapag binigyan tayo ng pagkakataon para makapagpahinga sa mga problema natin, dapat ginagamit natin to assess and evaluate yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi dapat natin to sinasayang, inaaksaya sa mga bagay-bagay na walang kwenta. It is a time for us to evaluate kung saan tayo mahina. It is a time to evaluate ano yung mga pwede nating i-improve. It is time to check out if there's any holes in our faith. Meron ba mga questions? Meron ba mga doubts na kailangan sagutin? Meron bang issue sa prayer life? Naka-align ba tayo sa kagustuhan ng Panginoon? Paano tayo tinulungan sa mga problemang pinagdaanan natin? Paano tayong tinulungan ng Panginoon? See, all these things we need to check out all these things. Kasi bakit? Because we need to get ready for the next battle. You see, when God gives us time out sa lahat ng problema, it is a time to strengthen our faith. Dito dapat tayo nagpa-practice. Dito tayo dapat nagpe-prepare. Hindi yung kapag nandyan na ang laban, doon pa lang tayo mag-uumpisang mag-prepare. And with that, God bless.